Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Nar Caranza at Mela Ana Demong. Nag-aanyaya na samahan niyo muli kami sa loob ng 30 minuto upang atin pong pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog sa ating katawan, magpapabuti ng ating samahan sa ating mga tahanan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at mga aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makatanggap, pakipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address sa 0917-5643-777, 0917-5643-777 or sa 0919-0001777, 0919-0001777. Para po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa probinsya, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Pwede rin po kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Ang ating Facebook page, /AWR Luzon, Philippines. At para po naman sa mga gustong mag-send ng message sa email, ang ating pong email address, connect@adventist.ph. Meron din po tayong site for Bible study resources. Madali po ditong ma-access yung mga Bible study guide. Pumunta lang sa bibleschools.com/Central Luzon. May mga guide po dito for children at meron din pong for adult. Bago tayo magpatuloy, ay nais nating batiin ito si Neneng Kumbaliser. Malayo ang kanyang pinaroroonan sa Infanta, Quezon. Kaya atin pong siyang binabati. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa iyong pagsubaybay. Sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin natin si Sir Ray Cadapan upang ipagpatuloy ang kanya pong pagtalakay sa kanyang paksang pinasimulan na ang mga anak ay pamanang galing sa Diyos. At sa isipang ito ay talagang nananawagan ito sa mga magulang ng pagkalinga at pag-iingat, pagtuturo sa mga anak na nasa kanilang mga poder. At sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay ipagpapatuloy pa rin natin yung series na Apokalipsis ngayon at ang paksa po na ating pinag-uusapan ay binyag sa Biblia. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay mga pangangatuwiran. Tatalakayin po natin dito yung mga rationalizations, mga reasons. Siyempre pangungunahan pa rin tayo ni Brother Mario Palaya. Si Brother Mar po ang Publishing Ministries Director dito sa North Philippine Union Conference. Ngayon ay dadako na tayo sa ating Buhay Pamilya. Pakinggan natin si Sir Ray Cadapan. Muli, magandang araw sa inyong lahat, minamahal naming mga kaibigan, mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa ating pong pag-aaral na ang pamagat ay mga anak mana mula sa Panginoon. Sa nakaraang serye ay atin pong tinalakay na ang mga anak ay mahalaga bilang miyembro ng pamilya, bilang mana mula sa Panginoon, na nararapat na tumanggap ng tamang turo mula sa banal na kasulatan. Kaya sa ating pagpapatuloy ay ibig ko pong ibahagi sa inyo ang isang kasabihan na ang wika, "The character of your children tomorrow depends largely on what you teach them today." Ang katangian o ang karakter ng ating mga anak sa kinabukasan, po ang wika, nakasalalay ng malaki sa kung paano po ang ating itinuturo sa kanila sa kasalukuyan. Sabi nga po ni Haring David sa Kawikaan, ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos. Ang isa'y makapagpapalago ng masukal at mayabong na tanim ng nakakainis na mga damo sa pamamagitan ng pagpapatayo-tayo lang.
Ngunit, mga minamahal na mga magulang, mga kaibigan, ang magaganda at mababangong bulaklak ay bunga po ito ng pinanukalang maigi at tuloy-tuloy na pagsisikap sa halamanan. Gayon din naman ang wika sa atin. Ang mga anak na kahihiyan sa pamilya, maging sakit sa lipunan, at maging sumpa sa sangkatauhan, ano ang sabi? Ay hindi na kinakailangan ang pag-aalaga. Ngunit ang wika sa atin, ang magpalaki ng mga anak na ito po ang magdadala ng nararapat na pagmamalaki at katuwaan sa kanilang mga magulang at maging isang pagpapala sa sanlibutan at maging karangalan sa Diyos ay nangangailangan ng mga sumusunod. Una, mga minamahal na mga magulang ay pangangalaga. Ano itong pangangalaga? Ay siyempre ito po yung pagpapalaki sa kanila. Kaya kung kayo po ay mayroong isang anak, mapalad kayo. Isa lang ang inyong aalagaan. Isa lang ang inyong palalakihin. Kung may dalawa, dalawa. Kung tatlo, tatlo. Kaya kung mayroon kayong 100 anak, aba, mga minamahal na mga magulang, 12 ang pangangalaga na inyong ipagkakaloob sa kanila. Ikalawa, pagtitiis. Ano itong pagtitiis? Aba, mga minamahal na mga magulang, mga kaibigan, ito yung tinatawag nating kung isa ang anak mo, isa lang ang pagtitiisan mo. Pag dalawa, dalawa. Pag tatlo, tatlo. Abay, pag 100, 100 ang pagtitiisan mo. Ha? Kaya, ang tatlo, ang wika sa atin, ay pagsisikap. Kaya kung isa ang anak mo, napakapalad. Sapagkat isa lang ang pagsisikap na gawin mo. Kapag dalawa, tatlo, kapag 100. Kaya mga minamahal na mga magulang, ito po ang nararapat na gawin natin sa ating mga anak. Kung ibig natin na sila ay magiging pagpapala sa sanlibutan, maging karangalan sa Diyos, ay nangailangan ng pangangalaga, pagtitiis at pagsisikap. At sa susunod na ating pag-aaral, titingnan po natin kung ano po ang mga mahalagang prinsipyo pa ang dapat po nating ipagkaloob sa ating mga anak habang sila po ay ating pinalalaki. Muli, magandang araw at patuloy tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ang pamilya po para manatiling maligaya, malusog, maganda ang pagsasama-sama, kailangan talaga si Jesus ang nasa sentro. Ang sabi nga po, the family that prays together stays together. Kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin o nais niyo pong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na atin pong ipinamimigay, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0917-5643-777, 0917-5643-777 or sa 0919-0001777, 0919-0001777. Para po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa probinsya, maaari po kayong tumawag ng libre. Ang atin pong toll-free number ay 1-800-132-20196. Pakinggan naman natin ngayon ang isang makalangit na awitin. Shall we gather at the river where bright angels' feet have trod, with its crystal tide forever flowing by the throne of God? On the margin of the river, washing up its silver spray, we will walk and worship ever all the happy golden day. Yes, we'll gather at the river,
the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Ere we reach the shining river, lay we every burden down. Grace our spirits will deliver and provide the rough and ground. Soon we'll reach the shining river. Soon our pilgrimage will cease. Soon our happy hearts will quiver with a melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Shall we gather at the river? Pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos sa magandang awit na ating napakinggan at naway ito'y magdulot sa atin ng pag-asa at patuloy na matibay na pananampalataya. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral sa Biblia, ay muli nating mapapakinggan ang ating panauhing tagapagsalita upang talakayin ang paksang ang uri ng binyag sa Biblia. Pakinggan natin ang pag-aaral sa pangunguna ni Brother Mario Palaya. Magandang araw mga kaibigan, patuloy tayo sa ating pag-aaral sa programang ating sinimulan. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay patuloy kayong makatanggap ng mga pabalita at kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoong Hesus. Ating napag-alaman sa nakaraan, mayroong isang tinatag ng uri ng pagbautismo na itinuturo ni Juan at ng ating Panginoong Hesus. Ang tunay ay ang paglulubog. Ang paglulubog na ito ay nagpapatunay sa isang kasaysayang ginanap ng ating Panginoong Hesus na siya ay namatay, siya ay nabuhay na maguli, at ganyan din ang mangyayari sa mga taong tatanggap sa Kanya, kamatayan sa lumang kasalanan at paglilibing sa libingang tubig ng bautismo at lalo tigit ay pagkabuhay na muli sa bagong buhay kay Kristo. Ngayon ating tunghayan ang isang suheto, ang pangangatwiran. Mga kapatid at mga minamahal, napakadali ang mga twiran. Ngunit kapag nagsimula tayong mga twiran sa mga utos ng Diyos, saan tayo hihinto? Isang tanong, paano mo malalaman kung kailan titigil kapag nagsimula kang gumawa ng mga dahilan? Malungkot na ating nalalamang marami ng mga tao ang natutong mga tuwiran. Hindi kaya ito dahil sa unang panahon pa man? Tingnan natin sa simula, sa aklat ng Henesis 4 versikulo 3. Mula sa umpisa ay binalaan tayo ng Biblia laban sa pagtangka ng pangatwiran sa salita ng Diyos. Ang dalawang magkapatid na sina Cain at Abel na parehong pinalaki sa parehong makadiyos na pamilya at parehong tinuruan ng parehong mga magulang na nagkaroon ng unang ugnayan sa Diyos ay sumasamba. Tingnan natin si Cain. Si Cain ay isang napakatalinong binata na nagsimulang nag-isip ng mga bagay at nagpasya na ang Diyos ay hindi naman partikular tungkol sa kung paano natin siya dapat sambahin. Alam niya na nais ng Diyos na
ibubuhos niya ang dugo ng isang kordero at gumawa ng isang sakripisyo upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Nangatwiran siya. Naisip niya na madali para kay Abel, na nag-aalaga siya ng mga tupa. Ngunit siya ay nagtatanim ng mga halaman at ang ilan sa kanyang mga prutas at gulay ay may pulang katas na tiyak na sumisimbolo sa dugo. Kaya't naghain si Cain ng isang sakripisyo sa Panginoon na salungat sa kanyang utos. At sinabi ng Biblia na tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Abel ng dugo ng kordero. Ngunit tinanggihan niya ang ipinalit na handog ni Cain. Nagalit si Cain nang labis na pinatay niya ang kanyang sariling kapatid. Napakahirap na malaman ang ganitong karanasan na dahil sa pangangatwiran ay nagkaroon at humantong ng kamatayan ng isang mahal na kapatid. Napakadaling mga tuwiran. May nagsasabing hindi ka maliligtas ng tubig. Ano ang pagkakaiba ng kaunting tubig o maraming tubig? Ito ay isang simbolo lamang. Ang dugo ni Kristo ang nagliligtas, hindi binyag. Ito ang mga pangangatwiran ng mga tao. Nangangatwiran, ngunit kapag may sinabi ang Diyos na isang bagay, mga kapatid at mga minamahal, tandaan natin, seryosuhin natin ang mga bagay na sinasabi ng Panginoong Diyos. Dahil pag siya ay nagsabi, yan ang totoo. At pagsikapan natin, sundin ang mga bagay na ito. Tingnan natin ang kasaysayan nila Adan at ni Eva. Nang sabihin ng Diyos kay Adan at Eva na huwag kainin ang bunga ng punong nagpapakilala ng mabuti at masama, yun mismo ang gusto niyang mangyari. Subalit mga kapatid, nakita natin na pagkatapos nito, si Adan ay nangatwiran. Tingnan natin ang muling ibang kasaysayan. Ang kasaysayan ni Noah. Nang sabihin niya kay Noah na gumawa ng malaking daong, ganun niya mismo iyon gustong gawin. Specific ang Panginoon sa pagsabi kay Noah kung paano at gaano kalaki ang kanyang gagawing daong. Ang sinabi ng Panginoong Diyos ay seryosuhin natin. Tingnan natin sa ibang banda. Ang Panginoon ay nagsabi niyang alalahanin ang ikapitong araw at ito ang araw ng Sabat. Sabi niya, pinagpala ko ang ikapitong araw at ginawa itong banal. Tiyak, siya doon. Panampalatayanan natin. Sinabi niya, pang 7 araw, banal. Sundin natin ito mga kapatid. Napakatwiran tayo sa sasabihin kahit anong araw doon sa 7 araw na yon ay pwede naman. Ang sabi ng mga iba, ngunit hindi yun ang sinabi ng Diyos. Ang kanyang sinabi ay yun ang tiyak. Yun ang dapat nating gawin. So, tingnan natin muli. Nang sabihin niyang kailangang mabautismuhan sa tubig, iyon ay ilulubog. Yan ang dapat nating gawin. Ang utos ng Panginoong Diyos, sinabi niya, paglulubog sa tubig. Subalit mga kapatid, napakalungkot na may mga nagpapasiya ng mga ibang simbahan. Nagsasabi sila at nangatwiran sila. Ang sabi nila, masyado namang maabala ang mga tao sa pagbibinyag sa pamagitan ng paglubog. At mga iba pa, sabi niya, kakailanganin mong maraming tubig. Sabi niya, at mga tao ay mababasa sa mga damit sa pagbabautismo. Ito yung mga pangangatwiran ng mga ibang simbahan na gumagawa ng ganitong kapamaraanan ng pagbinyag. Kaya pinasimulan nilang magbuhos sa ulo ng mga tao. Ginawa nilang pangkumbinyente na lang para sa kanilang kapakanan. Ikinatwiran nilang pwede naman iyon. Total, iyon ay isang simbolo lamang. Kaunting tubig at maraming tubig, wala namang masyadong pagkakaiba. Ito ang pangangatwiran ng mga tao. At nung mangyaring ito mga kapatid, sumunod na rin yung mga ibang mga simbahan.
Sumunod na rin ang mga ibang hakbangin ng pagbabautismo sa pamagitan na lamang ng mga pagwisik-wisik. Meron pa ngang mga simbahan na gumagawa ng pagbinyag sa pamagitan ng tulot ng rosas, ginagamit ito, at mga iba pang mga kapamaraanan. Pero ito mga kapatid, hindi ito ang binanggit ng ating Panginoong Hesus. Isang matandang pinuno ng Indian, ito isang istorya na pumunta sa isang tao at humingi ng isang Biblia. At pagkatapos nabigyan siya ng Biblia, ito'y binasa at pinag-aralan niya ng puspusan. At pagkatapos niyang mapag-aralan, napag-aralan niya pati ang kapamaraanan ng pagbinyag. Siya ay bumalik at humingi ng isang bautismo. Ang misyonaryong ito na kanyang pinaghinga ng Biblia ay natuwa nung malaman na itong Indian ay gusto nang magpabinyag. Kaya nga't naghanda ang misyonaryong ito, nag-ipon siya ng tubig, at pagkaipon niya ng tubig, ang nakita ng Indian na naghahanda ng tubig itong misyonaryong ito, ang sabi ng Indian, maliit ang lugar na ito, paano ako kakasya dyan? Alam niyo ang sabi ng misyonaryo? Ang sabi niya, hindi mo kailangang ipasok. Ibubuhos ko lang sa iyong ulo ang tubig na ito. Nagtaka ang Indiang ito. Dahil sa kanyang nabasa at napag-aralan ng salita ng Diyos, hindi ito ang kapamaraanan ng binyag na itinuturo ng Biblia. Ang alam ng Indiang ito ay ilulubog siya sa tubig para siya ay mabinyagan. Nang malamang ito, ang Indiang ito ay sinabi niya na, kung ganyan ang alam mo, ang sabi niya, ako na ay hindi magpapabinyag sa inyo. So mga kapatid, ito ay seryosong bagay na isipin kung gaano nakalayo ang tumalikod ng tao sa salita ng Diyos. Kaibigan, mahalagang gawin natin kung sino at ano ang sinasabi ng Diyos. Ito lamang ang ating sundin. Isang tanong, maliligtas ka ba ng tubig? Tingnan natin kung anong sinabi ng Biblia at sa kasaysayang balikan natin sila Cain at ni Abel. Sinabi ng Biblia sa Hebrews 9 verse 22, ayon sa kautusan ay halos nasasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. At iyon ang eksaktong ibig sabihin ng Diyos, ang pagbuhos ng dugo. Hayaan mo tanungin kita muli, si Abel ba sa kanyang pag-alay ng kanyang offering, siya ba ay tinanggap ng Panginoon? Sa palagay mo, maligtas siya ng wala ito? Kung hindi kaya nag-alay si Abel sa kordero na may dugo, sa palagay mo siya ay maliligtas? Hindi. Ang Biblia ay maliwanag, hindi siya maliligtas kung wala ito. Maraming mga tao ang nagtatanong ngayon, ang tubig ay nakakaligtas sa iyo kahit na ito ay maraming tubig o kaunting tubig naman dyan. Yan naman ay kasya lamang, pangwisik-wisik ka lang. Kahit na hindi mabautismoan ang naligtas, bakit masyado nating ginagawang parang lubhang mahalaga ang sinasabi ng Biblia? Ang Biblia ay may ibig sabihin na inuutos ng Diyos na ating gawin. At kapag tinanggihan natin ang bautismo, ibig sabihin nito ay hindi pinaniwalaan ang sinasabi ng Diyos na totoo. Alalahanin natin mga kapatid, importante ang layunin ng Diyos na mabinyagan. Ang sabi ng Juan 3, versikulo 5, katotohanan sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, muli nating balikan si Cain at ni Abel. Ang tanging pagkakaiba ay isang naniwala siya sa Diyos at hinandog ang kordero at natinanggap naman ng Diyos. Si Cain, sa kabilang dako, ay nangatwiran at hinandog ang mga prutas at gulay, bunga ng kanyang sariling mga kamay. Sinubukan niyang ihandog ang kanyang sarili sa mga gawa sa Diyos. Siyempre, alam natin na hindi tinanggap ng Diyos si Cain at nagpuyos sa galit ng kanyang pinatay ang kanyang sariling kapatid. Mga kapatid, tingnan natin ang isang bagay sa panghuling talata na ating titingnan. Ang sabi niya sa aklat ni Juan,
1 Juan 3:12 at 13, huwag maging gaya ni Cain na siya ay masama at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magtaka mga kapatid kung kayo ay kinapuutan ng sanlibutan. Ano ba ang ginawa ni Cain? Ito ba ay masama? Sinamba niya ang Diyos, subalit ginawa niya iyon sa sarili niyang paraan, sa halip na sa paraan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng aklat ni Apokalipsis, ang mga sumasamba sa hayop sa paraan ng tao ay subukang patayin ang mga sumasamba sa Diyos ng tama. Katulad ng sinabi ni Juan, huwag kayong magtaka mga kapatid kung ang sanlibutan ay magalit sa inyo. Ang matuwid na gawa ng mga banal ay pupukawin sa paggalit ng mga masama. Ang aral sa atin ngayon mga kapatid sa aklat ng Apokalipsis, kung ano ang sinabi ng Diyos, yan ang eksaktong nais niyang maganap. Tandaan natin, huwag na tayong mga tuwiran, sundin natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa patuloy nating pakikinig ay ating tutunghayan sa susunod na suheto natin ang ano kaya ang paghahanda ng isang tao bago siya mabinyagan. Maraming salamat po. Mga kaibigan, muli nating natutunan ang mga mahalagang katotohanan sa ating naging pag-aaral ngayon. Una, anumang ganda ng intensyon at pangangatwiran ng tao, ang mahalaga pa rin ay kung ano ang sinasabi ng Biblia o ang nais ng Diyos na ating gawin. Pangalawa, ang ating mga paraan ay magdadala lamang sa ating kapahamakan. At pangatlo, ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagpabautismo upang ganapin ang buong katwiran. Ang ating pagtugon sa pamamagitan ng bautismo ay nagpapahayag ng ating pananampalataya sa Kanya. Sana'y naging maliwanag ang ating naging pag-aaral ngayon at inaanyayahan po namin kayo na magpatuloy sa pagsubaybay sa ating mga pag-aaral sa paksang ito sa mga susunod na araw. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan o nagnanais po kayo na mag-aral pa ng mas malalim na banal na kasulatan, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kaming magpadala ng mga aralin sa Biblia o mga aklat na maaari pong magsilbing gabay sa inyo. Tumawag lang po or mag-text sa 0917-564-3777, 0917-564-3777, or sa 0919-0001777, 0919-0001777. Para po sa mga kaibigan natin in the provinces or abroad, maaari kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page or mag-comment dun po sa comment box. Ang ating page, /AWR Luzon, Philippines. Kung nais niyo pong mag-send ng email, maaari niyo pong ipadala sa connect@adventist.ph. At para po sa mga Bible study resources na readily accessible, you may visit bibleschools.com/Central Luzon. Salamat po muli sa inyong pagsubaybay at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang sa muli,